Okay, magandang araw, 'no, sa ating mga kakardo kritiko diya sa diyan sa Maynila ano o sa Katagalugan. Magandang araw sa inyo. Siyempre mayong adlaw sa mga Bisaya natong, tagapakinig, tagapanood 'no, kining atong mga taga-tan-aw sa atong, vlog, ang atong mga kaigsuonan, mga kababayan diya sa Davao, diya sa Davao, diya sa, Visayas ug sa Mindanao. So, maayong adlaw ninyong tanan, 'no. So, as usual, kinsa may atong istoryahan, sino ang pag-usapan natin. Siyempre ito pa ring, mga paglalahad ni Garma 'no, si Robina Rowena Garma 'no. So, siyempre kung nagkasubaybay kayo sa, ah, Quad Committee hearing ng Congress, wala namang hindi nakakaalam 'no, sa mga salaysay, mga pinaggagawa ni Garma. Halos nalailahad niya na yung kanyang, pagkatao, pinanggalingan, paano siya naging pulis, anong probinsya siya galing 'no. Kung hindi niyo alam siya ay, from, Ilocos, kung hindi ako nagkamali, bandang dulo ng Luzon, tapos naging pulis at kauna-unahan niyang destinasyon ay ang Davao at, yung panahong yun ay si Duterte ang mayor doon. So, automatic na 'no, alam niyo na yung kanyang, pagkatao 'no. At nung, siya ay ginisa na sa, ah, Quadcom, ah, medyo wala namang hindi nakakapansin na talagang matikas nung umpisa. Dalawang unang hearing, pangalawang hearing, matikas hanggang na-contempt na nga ito 'no. Kung natatandaan niyo, nakulong na ito diyan sa, ah, Congress 'no, dahil sa pagka-contempt, base doon sa, ah, lumalabas na kanyang pagsisinungaling 'no. So, nagpatuloy ang mga hearing at nung Biyernes nga ay, lalong nadagdagan 'no, lalong nadagdagan ang paglalahad ni Garma at, tila bumigay na 'no, sa haba-haba ng, pagbusisi, pagkakabisto sa kanya at, siyempre nakatikim na ng pagkakulong, ah, yung kanyang anak na may, ah, problema 'no, kasi ang anak nito ay isang, PWD o may kahinaan sa ano bang tawag nun, sa may sa kaisipan 'no. Tila hindi naman na tipong, ah, basta yung meron siyang diperensiya 'no, hindi hindi control yung kanyang isip. Pero hindi naman siya totoong, ano talaga yung tulad nung ibang walang isip o tuliro o kung ano man 'no. So, ah, emosyonal na itong si Garma pagdating dun sa kalagayan ng kanyang anak. So, hindi tayo magpaligoy-ligoy, dumating sa punto na, binulgar na nito 'no, ibinulgar na yung tinatawag niyang, kumbaga umamin na ito na sa tinatawag na, ah, extrajudicial killing, ah, Peking drug war, may, mga reward money na nangyayari, depende doon sa mga area, mga istasyon, police station na, sabi pa nga, nakakapag-deliver, nakakapag-neutralize na ano ba ibig sabihin ng neutralize? Ay may napapatay na pusher man 'yan, addict man 'yan, o drug lord man 'yan. Di umano drug lord, pero mas marami yung addict at pusher. So,
excuse me. Ah, yung kanyang sinumpaang salaysay ay nagsimula doon sa tinatawag niyang, pagkapanalo ni Duterte bilang presidente ay, nagpatawag na ito, 'no? Wala pa yung tinatawag na sa pagkakaintindi ko, mga kababayan, mga kakardo, sa pagkakaintindi ko, wala pa yung kanyang inauguras ano bang ano niyan, yung pagpapanumpa sa kanya, ah, inauguration, 'no? Wala pa, kasi ang alam ko diyan kadalasan niyan is June 30 or July 30 after ng eleksyon, Mayo ang eleksyon, ang alam ko niyan katapusan ng June kung di ako nagkamali, 'no? So, July 1 yata ang kanyang pagsisimula sa Malacanang. Gano'n pa man, sinabi na agad ni Garma na after ng eleksyon na kumbaga, ah, panalo na, 'no? Siyempre, inaasahan na ni Duterte 'yun. Kasi siya naman talaga ang leading sa kahit mapa-survey, kung ano man, eh, siya na ang nangunguna at iyon na nga nung mismong araw ng eleksyon, after, 2 days, sigurado na siyang panalo. So, nagbanggit itong si excuse me, nagbanggit itong si Garma na nagpatawag na ng meeting itong si Duterte doon sa Davao sa isang, may binabanggit sa Quad, committee meeting ano, yung sinasabi nilang building ng malapit or building ng DPWH ano. At pinatunayan na 'yan sa mga nagdaang meeting o sa nagdaang hearing, ah, kinumpirma na 'yan nila Leonardo at yung iba pang mga ka-batch ni Garma na mayroon ngang patawag doon, may pagpupulong-pulong doon, 'no, na pinangunahan ni Duterte. So, yun na nga, sinabi na doon na ang kanyang programa ay, yung talagang, drug on war. So, naghanap na siya ng mga taong, magpe-perform, 'no, especially lalo na sa hanay ng kapulisan. Diyan na pumapasok yung mga sila Leonardo, 'no, at binanggit na nga ni Garma yung, diagram, 'no, yung parang structural, yung pagkakasunod-sunod ng kanilang, operasyon at kung sino-sino yung mga taong, ah, may tawag sila niyan, eh, hindi ko matandaan kung anong tawag nila panilo nung araw. Sila naman ay mayroong tinatawag na parang, istruktura ng mga naliling di umano sa druga or sa, makakaliwang grupo kunyari ano. So, mayroon din silang, ang Malacanang no'n kung hindi ako nagkamali mayroon sila laging gano'n, matrix. Naalala ko na, 'no, yung kalukuhan at kagaguhan ni Panilo at ni Duterte. May matrix sila palagi, 'no. So, ito parang matrix din itong sinasabi ni, Garma, 'no. Base sa kanyang diagram, sa kanyang matrix, pinakauna si Duterte, si Bongo, tapos may alalay si Bongo, tapos sa kabila naman ay si Bato. So, pababa, 'no? Sino yung mga tatawagan, sino yung magbibigay ng pera. So, nandun, 'no? So, yun ang, inilahad na ni Garma. Sa ating palagay, eh, talagang, sukol na, 'no? Sukol na si Garma, wala na siyang magawa, 'no? At sabi niya nakokonsensya na rin siya, nagkaroon siya ng isang linggo o 2 linggong pagmuni-muni, 'no? So, ako tinitingnan ko na talagang, hindi pa siya nagsasabi lahat-lahat, 'no? Tama yung binanggit ni, Congressman Ako na kung nabasa ka na rin lang, maligo ka na. So, inaasahan natin na sa mga susunod na, pagdinig ay may mga sasabihin na ito
Pero ngayon pa lang 'no, mga kaibigan, nag-ano na, nagsalita na yung mga Davao Group 'no, nagsalita na, ah, ayan oh, 'yan 'no, kanya-kanyang palusot na 'no, at mismong itong sila Bongo 'no, itong si Bato na marami ngang nagbibiro na, ah, malamang napakakapal na ng diaper ng sinusuot nito dahil, di umano baka nagkanda-ihi-ihi na ito 'no. Silang tatlo 'no, malamang yang tatlong 'yan si Duterte, si Bongo at si Bato ay naka-pampers na itong mga 'to. Kung tawagin natin naka-diaper na 'no, malamang nagkanda-ihi-ihi na ito 'no. Siyempre, ito namang mga ito ay, sanay yan sa pagpapakitang tao 'no, pagpapakitang gilas na kunyari hindi apektado. Pero yan na nga 'no, itong si Bongo ay nagsasabi na wala siyang alam tungkol diyan sa reward, system 'no, sa drug on war, sa peaking, drug war ni Duterte. At siyempre si Bato sinasabi niya rin na wala siyang alam diyan sa Davao Model na tinatawag. At itong si Panilo 'no, ay tinitira na si Garma 'no, at ang sabi pa niya ay hindi dapat paniwalaan dahil yung sinasabi daw ni Garma is, hindi pa presidente si, Duterte nung Mayo 'no. Pero ang hindi alam ni Panilo, nagpapalusot itong si Panilo, eh. Hindi naman na ang punto de vista naman ni Garma ay hindi naman na Mayo ay presidente na si ga Duterte. Kumbaga, katatapos pa lang ng eleksyon. Bagamat hindi pa siya nanumpa, wala pa yung inaugural 'no, wala pa. Pero panalo na siya at nagpatawag na siya ng sikretong meeting ng mga kapulisan 'no. At kahit pa sabihin mong, teknikalidad lang kasi yun, eh, nagkamali lang ng sabi si, sanay naman kasi tayo kahit si Garma, malamang sanay siyang tawaging presidente. Even though na ang ibig niyang sabihin ay that time is, mayor pa lang. Pero dahil, presidente na nga ang taong 'yan, eh, malamang 'yun ang laging mababanggit. Pero whatever it is 'no, pinatunayan na ng mga pulis na sila nga ay dumalo dun sa meeting. So, balewala yung sinasabi ni Panelo na, ah, hindi totoo 'yan dahil nung Mayo di umano ay hindi pa presidente si, Duterte. So, nagsisinungaling. Yung term lang na hindi pa presidente ay ginamit niya ng dahilan para sabihing nagsisinungaling lang 'yan si Garma. Pero no way 'no, hindi tayo, ah, loko-loko na sa ganun lang na teknikalidad, nagkamali lang ng sabi si Garma ng President Duterte ay magiging, batayan na ng kanyang pagsisinungaling. Ang usapin dito ay totoo bang nagpatawag si Duterte ng pagpupulong sa mga kapulisan? Oo, oo o hindi, 'no? Eh, kinumpirma na 'yan nila Leonardo, lahat ng mga dumalo doon, kinumpirma na 'yan. Ang hindi lang nila inaamin nung mga nakaraang hearing kung anong pinag-usapan. Ito na yung panahon na binulgar na nga ni Garma, na pinag-usapan na doon yung, ano ang magiging, hitsura 'no, ano ang magiging hitsura sa pagpapatupad ng, war on drug, na unang programa o plano ni Duterte 'pag siya ay, nakaupo na 'no, 'pag nagsisimula na sa kanyang trabaho. So, tayo 'no, 2017 pa lang, 2018 pa lang tayong mga ordinaryong tao, naririnig na natin 'yan 'no, na mayroong bayaran na nangyayari, may reward money doon sa mga patayang nagaganap. Pero hindi lang natin alam kung paano ang,
paano, sinong nagbabayad, saan nanggagaling ang pera. Pero ito na, 'no, binanggit na ni Garma. Kaya yung ating, haka-haka noon ay, nabigyan na ng, katibayan o patunay dahil dito sa pagsasalita ni Garma, 'no? Walang hindi nakakaalam, 'no, kahit yung mga tambay, kahit yung mga barbiruhan, kahit yung mga, ah, kung tawagin natin mga kainan, mga maliliit na kantina o kantin, 'no? Mga tindahang maliliit na nag-uumpukan yung mga tao, mapa-Bisaya, mapa-Ilonggo, mapa-Waray, mapa-Ilocano, 'no? Pinag-uusapan na 'yan na mayroong bayarang nangyayari dahil ipinagmalaki pa 'yan ng mga kapulisan, 'no, na mayroong bayad yung tuwing may napapatay. Kaya binigyan lang ng patunay ni Garma yung mga naririnig natin. At tayo, pinanghahawakan natin yung tinatawag talaga nating kapag may usok, may apoy. Kaya nung marinig natin 'yan 2017, 2018 na may bayarang nangyayari, ang patunay na lang dun yung kung may magsasalita na tagaloob, 'no, na tagaloob. At ito na, si Garma ang nagsalita, pulis, hepe ng Davao City nung panahong Mayor si Digong at tumaas pa ang, ranggo nung siya ay naging presidente at talaga namang may alam sa kabuuang, ah, programa ni Duterte sa usapin ng drug on war o war on drug, 'no? So, ang isa ko lang na masasabi, malamang hindi lang ito ang, magiging, risbak, 'no, ng mga vloggers, ng mga abogado ni Duterte at mismong si Duterte. Kilala natin sila na ito, lalo na itong si Duterte, kahit ganyan na 'yan na uugod-ugod at malapit na, ay, bastos 'yan, eh, 'no? Mahilig 'yan magbugal-bugal kung sa Bisaya. Pilosopo, numero unong pilosopo 'yan at numero unong bastos. So, alam na natin na itong, si Garma, bibirahin nila 'yan ng below the belt, 'no? Lalo na ngayon na, nagsalita na ito laban sa kanila at, ibinulgar na yung kanilang mga sekreto. Asahan na natin at umasa na rin tayo na itong mga vlogger, yung mga DDS vlogger, mga Duterte vlogger, influencer ay, maglalabas na 'yan ng mga paninira, below the belt ng mga banat kay Garma. At siyempre sa iba pang mga, alam naman natin 'yan, matagal na, 'no? Panahon pa lang nila Muka, nila Arnel Ignacio, nila marami yung mga baklang, vlogger noon, ah, napakaraming vlogger noon, 'yan sila Banat Bay at napakarami pang iba, 'no, na nagtatanggol sa mga Duterte, 'no? So, asahan na natin ang 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 pinanghahawakan lang natin na kaya tayo naniniwala dito kay, Garma ay, malapit sa at detalyado yung kanyang mga pinagsasabi, 'no? At, lagi nating, basihan na nanganganib ang kanyang buhay dahil hindi naman siya kasing lakas ng mga ito, Bongo, Bato at Duterte. So, kung gawa-gawa lang yung kanyang, bagong salaysay ay, sino ba namang taong, ipapahamak ang kanyang sarili, 'no? Wala namang taong gustong, ipahamak ang kanyang sarili. Pero nagawa niya ito dahil nga sabi nga natin, sukol na siya, patong-patong na yung mga ebidensya laban sa kanya, 'no? So, kahit naman sino, 'no? Kung ako ang, magigipit, sabi nga ng kasabihan,
sa patalimay kakapit, no? Gaano man ito kasakit, pero kailangan nating kumapit, kailangan na nating ibulgar ang lahat ng ating nalalaman. Okay, so yun lang ang pinag-usapan natin ngayon, yung tiyak na pag-atake ng mga abogado ni Duterte, ni Bato at ni Bongo at mga vloggers kay Garma. Tandaan natin, gawain na nila yan. Okay, so maraming salamat at amping tangtanan, labi na yung mga Bisaya natong mga kaigsuonan. Salamat.